Paalala ito sa lahat ng kababayan natin na nasa abroad na wag yung ipagkakatiwala ang pera na pinagpaguran nyo sa ibang bansa, lalo na't kung ito ay para sa inyong retirement. Dahil isang kababayan natin ang niloko ng kapwa natin Pilipino sa bansang Canada, kasama ng iba pa na tinangayan din ng malaking pera. Isa pong Pilipino sa Ontario ang dumulog sa Omni News matapos umanong maloko ng kasosyo sa negosyo. Nakumbinsi umano siyang ipagamit ang pera sa home buyers na nangangailangan ng pondo para sa closing fees ng binibili nilang property. Pinangakuan din umano siya ng malaking interes. Pero ang retirement savings na ipinahiram ng biktima, hindi na po naibalik. Ang detalye sa report ni Paula Saraza. I've been begging for my own money. Yeah. And it's so frustrating kasi sa may savings. Emosyonal na dumulog sa Omni News si Elenita Rivera mula Toronto matapos umanong maloko ng isa ring Pilipino. Walang natira sa ipon ang Pilipinong 2 dekada nang nagtatrabaho sa Canada. Ang utang sa kanya ng suspect, higit $40,000. Nakilala raw ni Rivera ang suspect sa isang online marketplace noong siya sana'y naghahanap ng mabibiling aso. Bagamat hindi natuloy ang transaksyong ito, nagkausap silang muli nang alokin siyang sumosyo sa negosyo noong 2023. Investment daw sa mga taong gustong bumili ng bahay na walang pang-closing. Sabi niya, malaki yung maganda yung interest. Paglalarawan ni Rivera, tumatayong third-party lender ang Pinoy at naghahanap ito ng investor, popondo o magpapahiram ng pera sa mga nag-aasam bumili ng tahanan pero walang sapat na budget. Kunyari, ako yung client, ikaw yung bangko, na ako yung client, pupunta sa bangko, hindi mo ako ma-approvean kasi wala akong enough funds. So, papasok siya ngayon. Ang perang ipinahiram ni Rivera mula sa kanyang Retirement Savings Plan o RRSP. January 2024, withdraw ko nga yung RRSP ko. Tapos, binigay ko sa kanya. Since nasa real estate siya, pinalabas niya kasi na magbibili ako ng bahay. So, yung na-withdraw kong RRSP, walang tax. Hindi na ako nakatanggap ng pera since 2024. Sabi ko sa kanya, June of 2024, kung pwedeng kunin ko na lang yung capital ko. Sabi ko, wag mo na lang, kahit walang interest, sabi ko, bigay mo na lang yung kapital ko. Ani Rivera, hindi raw ito ang unang beses na nakapanloko ang Pinoy at nasa 4 pa umanong mga biktima ang kumonekta na rin sa kanya at nagsampa na rin ng reklamo sa pulisya. Ang dami nga namin biktima pala na ginamit na yung pera ng mga to. Imagine mo, sabi ko, saan ka kumukuha ng pagkakapal ng mukha? Kamakailan lamang nang magsampa ng reklamong fraud si Rivera at kinumpirma ng Toronto Police ang investigasyong isinasagawa nila. Pero dahil hindi pa nakakasuhan ang inirereklamong individual, hindi ito maaaring pangalanan sa ngayon. Alam ko, hindi ko na makukuha yung pera ko, which is so frustrating. Pero I just want people to be aware of this person. Kasi I think he's still trying to go out and victimize. Tumanggi ring magpaunlak ng panayam ang suspect at sa isang pahayag sa Omni News, sinabing tinatrabaho niyang makipagkasundo kay Rivera at humiling na bigyan siya ng palugit hanggang sa katapusan ng buwan para bayaran ang nawalang pera. Kung di raw niya ito magagawa, handa siyang harapin ang reklamo ni Rivera. Sana justice we can get justice. Yun lang. Iwasan nyo magtiwala ng sobra kahit pa sa kapwa natin Pilipino, lalo na sa mga nag-aalok ng investment. Dahil ang kapwa natin pagdating sa pera ay nagagawa ng mangloko. Mas maigi pa na gumawa ka na lang ng sarili mo negosyo kaysa ipagkatiwala nyo ang perang pinaghirapan nyo sa ibang tao. Maging paalala ito sa lahat ng kababayan natin sa Pilipinas man or nasa ibang bansa.